Kuya Jay, itago mo na lang ako sa pangalang Margie. Gusto ko lang ibahagi ang kwento namin ng asawa ko na si Dante. Akala ko noon, ang pag-ibig ay parang pelikula na laging may happy ending. Pero sa totoong buhay pala, dadaan muna kayo sa impyerno bago nyo mahanap ang langit. Sa totoo lang, Kuya Jay, hindi ko naman maikakaila na biniyayaan ako ng pisikal na ganda. Sa edad kong ito, marami pa ring bumabaling ang tingin kapag dumadaan ako. Maputi ang aking balat, matangos ang ilong, at mayroon akong mga matang tila nangungusap, kaya naman noon pa man ay lapitin na talaga ako ng mga lalaki. Kahit simple lang ang suot ko, lagi akong napapansin dahil sa hubog ng aking katawan na napanatili ko kahit may anak na. Ngunit ang kagandahang ito na kinaiinggitan ng iba, tila naging sumparin sa gitna ng gulo ng buhay namin. Nagsimula ang lahat nang mapansin kong nagbabago na si Dante. Cold na siya sa akin, laging late umuwi at laging nakatago ang cellphone. Hanggang sa isang gabi, nabasa ko ang lahat. May babae siyang isang katrabaho niya. Kuya Jay, ibinigay ko ang lahat. Naging mabuting asawa at ina ako. Pero bakit kailangan niyang humanap ng iba? Habang nag-aaway kami sa mga sumunod na araw, may napansin din akong kakaiba sa kilos ng aking pinsan na si Lolit. Madalas siyang pumunta sa bahay namin at palaging may dahilan para mapalapit kay Dante. Sa una, inisip ko lang na concern siya sa amin. Pero isang gabi, habang naglilinis ako ng kwarto ng aming anak, nakita ko ang cellphone ni Lolit na naiwan niya. May pumasok na text message mula sa isang unregistered number. Dahil sa matinding hinala, binuksan ko ang message sa pangalawang pagkakataon. Ang text ay mula kay Dante. Miss Nakita, Lolit. Kailan tayo ulit magkikita? Ang mga sumunod na messages ay puno ng malalaswang usapan at mga plano para sa kanilang mga secret rendezvous. Nalaman ko na ang babaeng sinasabi ni Dante na katrabaho niya ay si Lolit pala. Ang sarili kong pinsan, ang tinuturing kong kapatid, ay may relasyon sa aking asawa. Ang sakit ay tila ba pinalo ako sa puso ng paulit-ulit. Hindi ko malaman kung sino ang higit kong kapupuotan. Si Dante na nagtaksil sa akin o si Lolit na umagaw sa aking asawa. Doon nagsimula ang lamat. Sa sobrang galit at sakit na naramdaman ko, imbes na ayusin, mas pinili kong gumanti. Sabi ko sa sarili ko, kung kaya mong manira ng tiwala, kaya ko rin. Dahil nasa taglay kong ganda at pagiging lapitin sa mga lalaki, hindi ako nahirapang humanap ng mapagbubuntunan ng aking poot. Nakilala ko si Lumak. Si Lumak ang nakikinig sa akin kapag wala si Dante. At dahil sa matinding poot ko sa asawa ko, nagawa ko ring manlalaki. Hinayaan ko ang sarili kong mahulog sa maling tao para lang mapatunayan kay Dante na hindi lang siya ang marunong manakit. Ginamit ko si Lumak. Alam kong mali, pero sa bawat sandaling kasama ko si Lumak, nararamdaman ko nang may natatanti ako na kaya ko ring saktan si Dante gaya ng pagsakit niya sa akin. Naging madalas ang pagkikita namin ni Lumak. Mula sa simpleng kape at pakikinig, nauwi ito sa mga nakaw na sandali sa malalayong lugar. Hanggang sa isang hapon, nag-check-in kami ni Lumak sa isang hotel sa kabilang bayan. Nag-aakalang ligtas kami sa mga mapanghusgang mata. Kampante ako dahil alam kong nasa trabaho si Dante. Pero tadhana na nga siguro ang gumawa ng paraan. Dun sa pinuntahan naming ni Lumak, may kakilala pala si Dante. Kaibigan niya at kilala pala ako. Hindi ko malilimutan ang sandaling bumukas ang pinto ng hotel room. Si Dante, galit na galit. Kaming dalawa ni Lumak, hindi malaman ang gagawin. Niyakap lang ako ni Lumak at tinakpan ako ng kumot. Prinotektahan niya ako kung sakaling may mananakit sa akin. Pero si Dante, hindi naging marahas. Wala siyang sinabi. Tinitigan lang niya ako. Isang titig na tila ba nandidiri sa akin. Pagkatapos ay tinalikuran niya ako. Dun ko napagtanto ang laki ng aking pagkakamali. Matapos ang gabi na mahuli ako ni Dante sa hotel, at matapos kong madiskubre ang relasyon niya sa pinsan ko, naging buhay mura
ang aming tahanan. Naging magulo ang buhay namin, Kuya Jay. Para kaming dalawang estranghero sa loob ng isang bahay na puno ng galit at lihim. Wala kaming ginawa kundi magsumbatan. Parang bawat salita ay may parinig. Sinabi niya sa akin na marumi ako dahil sa nangyari sa hotel. Pero isinusumbat ko rin sa kanya na mas marumi siya dahil sarili ko pang dugo at laman ang kinalantari niya. Sabi niya, nang babae ako dahil nakukulangan na po sa'yo. At sagot ko naman, nanlalaki ako dahil nakukulangan din na po sa'yo. Ganon ang sagutan namin. Halos 6 na buwan kaming magkasama sa bahay pero hindi nag-uusap. Matigas ang puso ko, Kuya Jay. Sabi ko, hindi ko siya matapatawad, lalo na si Lolit. Tinutol ko ang ugnayan sa pinsan ko. At ganon din ang ginawa ni Dante dahil sa hiya at sa gulo na idinulot nito sa pamilya. Pero alam mo, Kuya Jay, sa kabila ng lahat ng pagtataksil at sakit, isang gabi ay bigla na lang kaming napagod. Nagkataon na may sakit ang bunso naming anak na dengue at pareho kaming nagpuyat sa ospital. Doon kami nagkaharap sa maliit na kwarto ng ward. Pareho kaming walang tulog, parehong balisa, at parehong nagdarasal para sa buhay ng anak namin. Sa gitna ng takot na mawalan kami ng anak, bigla kaming natauhan. Margie, tawag niya sa akin habang nakatitig sa anak naming may swero. Tingnan mo tayo, sinira natin ang isa't isa dahil sa pride at paghihiganti. Pero tingnan mo ang anak natin. Tayo lang ang inaasahan niya, pero tayo mismo, durog na durog na. Umiyak si Dante, Kuya Jay. Iyong iyak na galing sa kaibuturan ng puso. Patawarin mo ako, hindi lang dahil kay Lolit, kundi dahil sa pagiging mahina ko na naging dahilan para maging mahina ka rin. Nawala ako at dahil doon, nawala ka rin. Sa sandaling iyon, parang lumambot ang sa puso ko. Naisip ko, wala ring saysay ang panlalaki ko. Hindi nito nabawasan ang sakit. Lalo lang nitong dinagdagan ang bigat ng krus na pasan ko. Doon ko rin inamin ang lahat. Patawad din, Dante. Sa paghahanap ko ng hustisya sa maling paraan, naging katulad din ako ng kinasusuklaman ko. Inamin namin ang lahat ng aming mga pagkakamali. Walang labis, walang kulang. Humingi siya ng tawad sa pambababae niya. At humingi rin ako ng tawad sa paggawa ng parehong kasalanan dahil sa galit. Doon sa loob ng ospital, habang hawak namin ang magkabilang kamay ng anak namin, nagkasundo kaming ilibing na ang nakaraan. Hindi naging madali ang pagpapatawad, Kuya Jay. Inabot ng buwan at taon para muling bumalik ang tiwala. Maraming gabi na umiiyak pa rin ako kapag naaalala ko ang hotel o ang pang-iinsulto ni Lolit. Maraming araw na hindi makatingin si Dante sa akin dahil sa hiya. Pero pinili naming magsimula muli. Iniwan namin ang mga maling tao sa aming nakaraan at mas pinili naming ayusin ang aming pamilya. Nag-enroll kami sa marriage counseling at mas naging bukas sa isa't isa. Binago namin ang lahat, mula sa mga kaibigan hanggang sa paraan ng aming pag-uusap. Naintindihan namin na ang pagpapatawad ay hindi isang emosyon, kundi isang desisyon na gagawin mo araw-araw. Ngayon, Kuya Jay, masasabi kong mas matatag na kami dahil alam na namin ang lasa ng pagkawala at pagkakamali. Magkasama na kaming muli. Hindi perpekto, may mga peklat pa ang aming relasyon, pero mas matatag na kami ngayon. Natutunan namin na sa dulo ng lahat ng pagkakamali, ang tunay na pag-ibig ay hindi iyong hindi nagkakasala, kundi iyong pag-ibig na marunong bumalik at magsimula muli, kahit gaano pa kadumi ang nakaraan. Ang aral na natutunan ko, Kuya Jay, ay hindi kailanman nagiging tama ang isa pang mali. Pero hanggat may pag-amin at tunay na pagsisisi, may puwang pa rin ang pag-ibig para sa bagong simula. Salamat sa pakikinig, Kuya Jay. Sana ay magsilbing aral ito sa iba, na ang paghihiganti ay kailanman hindi magiging gamot sa pusong sugatan.